You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Undersecretary ng DILG at actually Yusek, we really have to thank our President. Kung hindi sa kanya, ay hindi natin ine-expect na kanya kadami ang mga drug addict, user pusher sa bansa natin. Kaya lang, ang malaking problema ngayon ng ating Presidente ay wala tayong perang pagtustos sa mga ginawa itong mga walangyang mga sindikato na dapat ay itong huli natin at dyan hirap na hirap ang ating Presidente dahil siya mismo ay nagsalta several times na hindi niya akalain na ang uulihin niya ay mga kaibigan pa niya yung iba. Kaya this is high time for us to help the President para hindi siya ma-pressure at maipit sa ganitong labanan na baka mamaya without him knowing na yung kalaban niya ay katabi pala niya. Yun ang worrisome dyan. Dahil napakatindi ng galamay ng mga sindikato wherein so many of them are actually well entrenched in all walks of life, in all sectors of society, including the church, judiciary, law enforcement, etc., etc. At salamat din sa ating barkada at dating presidente ng National Press Club na si Joel Egco na nandito na siyang nagiging link para magkaroon ng maliwanag na usapan ang gobyerno at ang media para hindi naman malubak ang ating gobyerno na talagang hirap na hirap ngayon. Despite na talagang mayroong political will ng ating presidente, pero no man is an island, we really have to help him in some ways, one way or another. Kundi ay pare-pareho tayong lulubog na walang kalaban-laban. Ako po ay nagagalak sapagkat ako po ay naimbitahan po na kasama po ninyo ngayong umagang ito upang mapag-usapan po natin ang mga programa at proyekto po ng ating DILG at ang iba pong mga balita na akin pong nakalap dahil po sa aking pakipag-associate sa mga iba't ibang departamento po ng ating pamahalaan. Unang-una po, sa September 28, meron po tayong launching ng tinatawag po natin na Masa Masid. Ito po ay acronym po para sa mamamayan ayaw sa anomalya, mamamayan ayaw sa illegal na droga. At ito po ay atin pong i-introduce dun po sa barangay level upang ang atin pong mga ordinaryong mamamayan ay magkakaroon po ng papel na gagampanan at sila po ay makikisa para tayo pigilan po natin itong anomalya at illegal na droga na isa pong napakalaking salot at problema po ng ating pamayanan. At ang pagtutunan po namin ng pansin ay yung pong pagsusurrender po ng ating mga drug dependents na sa terminology po ng mga pulis ay mga surrenderers. Yan po ang tawag nila ngayon sa kanila. At alam naman po natin ang nangyayari pong proseso ngayon kapag ang mga drug surrenderers po ay lumalapit po sa mga pulis, sila po ay pinoprofile. Pero ang profiling po na ginaganap doon ay kinukuha lamang po yung kanilang mga biometrics at mga information tungkol po sa kanilang sarili at pinag-execute po sila ng affidavit para po ang kanilang mga linkages sa drug syndicates ay ma-establish. At pagkatapos po ay sila ay pinagsuswear at pagkatapos sasabihin na huwag na sila muling babalik sa paggamit ng illegal na droga. Ini-endorse sila sa barangay pero hindi naman alam kung anong gagawin sa kanila dahil hindi naman po sila mga expert when it comes to rehabilitation. At pagkatapos, pinapabalik na po sa kanilang mga pamamahay. At dyan po nag-uumpisa ang problema dahil kung minsan, yung mga illegal na mga sindikato, alam naman natin, para mapatahimik po sila, pinapatay po o kaya ginagawan po sila ng masama. Kaya ang tuloy, ang nangyayari, ang napapasama, ang pamahalaan. Pero ang pamahalaan natin, napaganda po ng intensyon. Talagang gustong tulungan po ang ating mga mamamayan. So ngayon, para po hindi po magkaroon ng malaking problema, gumawa po tayo ng isang template o programa na kung saan ang ating po mga drug surrenderies ngayon ay doon na po sa barangay magsusurrender diretso. At ang mangyayari po dito, lahat po ng mga departamento ng pamahalaan ay magkakaisa upang atin pong ipoprofile yung atin pong mga drug surrenderies. Kasi po, yung profiling na ginagawa ngayon ng pulis ay iba po sa profiling na gagawin natin doon po sa barangay level. So, tulong-tulong po ang Department of Health, ang Dangerous Drugs Board, ang PDEA,
pati na po ang DEX, DNR, DILG, upang ipo-profile po natin ang ating pong mga drug surrenderies. Ayon po sa template na aming nagawa, dahil na nga po sa ilang beses na po kami nagmi-meeting sa DILG Napolcom Center, ay meron pong 3 classification ang mga drug surrenderies. Yung unang classification, ito po yung mga tinatawag natin ng mga curious users or experimenters. Hindi pa talamak ang kanilang paggamit ng illegal na substansya. Pero meron na rin silang addiction. Yun po ang problema doon. Kaya ngayon, ang mangyayari po dyan, sila po ay tutulungan natin para pag mag-rehabilitate. Pero ang problema po, napakalaki po kasi ng bilang ng ating mga drug surrenderies. As of now, based on the information that I was able to gather when I joined Sulong na Pilipinas in Davao City only 2 days ago, there are now around 730,000 surrenderies. And that's a big number. Because if you're going to subject them into a rehabilitation center procedure, the expenses involved would be around 40,000 pesos a month. And it would take around 6 months for them to be rehabilitated. And that would be a cool 240,000 per person. But you're not yet sure whether they're already rehabilitated or not, because there's a tendency that they would slide back to their old ways or old practice. So that's a big amount of money. And mind you, our resources in the government, because we are not prepared for this, considering that this should have been the lookout of the past administration, although we are not engaging ourselves into the blame game. We don't want that to happen. The President is very clear on that. What he wants is that we address the issue directly and frontally, and do not pass the blame to others. Now, with the too much time that we have been in power, if we are going to evaluate all the resources that we have, as far as government rehabilitation centers is concerned, it can only accommodate as much as 10,000. So that's a very small number compared to the 700,000. So if we are going to involve the private sector, as I said, we will be incurring a big amount of money, which is around 240,000 per drug dependent. So really, there is a big problem when it comes to the resources. And that is the reason why we're invoking the help, assistance, the cooperation of all sectors of the society so that we can solve this problem. Now, with regards to the first classification, as I was saying, we call this the community-based rehabilitation program, wherein we will be needing the assistance of the society and also the different departments. Although, in common layman's term, this is what we call as the community-based, meaning they will be outpatients. Sila po ay parang mga papagalingin, pero sila po ay outpatient. Hindi po sila i-commit sa mga rehabilitation center. So, as outpatients, bibigyan po natin sila ng mga programa, katulad po ng sa mga rural areas, yung pagtatanim po ng punong kahoy, yung greening program po ng DNR, o pwede rin po silang sumali dun sa tinatawag na livestock farming ng Department of Agriculture. Sa mga urban areas naman po, pwede naman po silang sumali sa paglilinis ng mga estero, yung garbage collection, pwede po natin gagawin yon. At higit sa lahat, yung mga naman mga drug dependents na pwede pang mag-aral, pwede naman po silang mag-undergo ng tinatawag natin na alternative learning system ng DEX. O kaya, pwede naman na silang sumali dun sa tinatawag natin na empowerment sa pamamagitan ng pag-acquire ng vocational skills ng TESDA naman. So yun po ang magiging approach natin habang sila po ay nire-rehabilitate. At aminin po natin na isa dapat sa katuwang natin dito sa sistemang ito, sa programang ito, ay ang simbahan. Dahil napakalaki po ng simbahan. Malaking institution po yun. Ang tawag po natin doon, faith-based approach. Kasi marami pong mga drug dependence in the past na kung saan sa pamamagitan po ng tulong ng simbahan ay nakapag-rehabilitate, naka-recover. Ang isa pong katunayan diyan ay si Father Bobby de la Cruz. Siguro nabasa niyo na yung tungkol sa kanyang buhay. Nasa YouTube po yata. Isa po siyang pari na dati po aminado siya ay isang drug user. Ako, Yusek, you will be shocked. Mahigit 10 pare ang user. Kaya nga po. So, ibig sabihin po, epektibo po yung faith-based approach. So, isa pa po, isasama din po natin dyan sa community-based rehabilitation program natin, yung mga pamilya ng ating pong mga drug users.
Kasi po, aminin natin na ang perspektibo po o pananaw natin sa mga drug users ay sila po ay mga kriminal. Kriminal dahil sila po ay lumalabag po sa batas katulad po ng Republic Act 9165. At syempre, alam naman natin, kapag ikaw ay nakalabag sa batas, ikaw ay isang kriminal, di po ba? Papalitan po natin yung perspektibo nyo na kung saan ang mga drug dependents ay mga biktima. Biktima ng sindikato at sila ay nangangailangan po ng tulong. Kaya nga po, napakaganda po nito. Tulong-tulong, bigkis-bigkis, at tapit-bisig po tayo bilang isang komunidad para matugunan natin itong problema ito. Yun po yung first classification. Yung second classification po, yung ilalagay po natin sila sa rehabilitation center. Ngayon, alam naman po natin, katulad ng sinabi ko kanina, na may kakulangan po sa ating mga rehabilitation center. Kaya nga po, kami po ay nakipag-ugnayan sa ating pong mga malalaking mga korporasyon, mga big businessman, ang tawag po natin sa kanila, mga Taipans. At noong 3 weeks ago, inimbita po namin sila. Ito po ay sa pamumuno ni Secretary Mike Sueno at saka ni Secretary Basco. Inimbita po namin sila sa Malacanang. At pagdating po sa Malacanang, may 13 mga malalaking Taipans ang dumating. At brief ko po sila tungkol po doon sa status po ng ating government rehabilitation program. At sa kagandahang palad, sila naman po ay tumugon. At ang sabi nila, sila po ay makikisa at tutulong sila sa ating government drive against the drugs. At isa po sa mga nag-commit, alam naman po natin, nabasa niyo naman po si Mr. Ang ng San Miguel Corporation na siya po ay magdo-donate ng 1 billion pesos. At pero alam niyo po, hindi naman po ganun kalaki yun kasi ang isa pong rehabilitation center nangangailangan po ng amount na 700 million pesos. So bali isa pa lang po yun. Paano naman po yung kanyang operation? So, malaking issue pa rin po yun. Malaking bagay na problema pa rin. So, aside from that, nag-manifest din po at tumawag din po si Kevin Tan, yung anak po ni Andrew Tan ng Mega World, na sila daw po ay magpapatayo ng isang rehabilitation center din sa Taguig. At ito po ay kanila po nakipag-collaborate with Senator Alan Peter Cayetano. At isa po, ganon din po ang si Annie Garcia ng Shumart na magpapatayo din daw po sila ng isang rehabilitation center. At ganon din ang sila Karina Agaraw, tumawag din po sila ng Jollibee. Ganon din po ang Channel 7, si Felipe Gozon, na kung saan ipapagamit naman niya ang kanilang istasyon para po sa mga infomercials about the drug program of the government. So, makikita natin, marami pong talagang gustong tumulong. Marami po ang malalaking puso at may kagandang kalooban po dito po para po talagang matugunan natin yung ating problema tungkol po sa droga. So, yan po ang sistema. So, meron din pong mga local government officials na nagsabi na sila ay magdo-donate ng parcels of land na pwede natin pong gamitin. Yun ang maganda. Yun po, na pwede natin gamitin sa Importante magtatayo ng rehabilitation Kasi centers. we have to teach these people how to work, di ba? Yusek, instead na papatabain baboy mo yan sa mga rehabilitation center na walang ginagawa, eh gamitin natin para mag-till ng mga lupa natin dahil agricultural ang ating sistema, ay bigyan natin ng trabaho yan sa mga farmlands. Tama po kay Eric, napakaganda po niyan. At syempre, tapusin ko lang po yung classification, ito na po yung second classification. Yung third classification naman, ito naman po yung mga tao na dahil sa taga na paggamit nila ng illegal na substansya, ay nagkaroon na po sila ng psychosis o neurosis. At dahil po dyan, ay sila ilalagay na po sila natin sa mga mental institutions. Sabi po ng Department of Health, kapag ikaw daw po, ay tama po si Presidente, alam niya, sabi niya, kapag ikaw daw po ay gumagamit ng illegal na droga, nasisira daw ang iyong utak at lumiliit. At ang problema po dito, ito lang ang parte ng katawan ng tao na hindi na nagre-regenerate. Ang katawan, yung katulad ng ating muscle, ng ating mga buto, nagre-regenerate po yan eh. Pag naputulang ka o kaya nasugatan ka, nagre-regenerate, gumagaling at saka nabubuo muli. Pero ang utak,
Kapag nasira, wala na. Ulob yan eh. Pero kailangan, yung ibang parte na hindi pa na-damage, yun ang magiging magpa-function para i-compensate yung hindi mo magagampanan. Pero it will take some time. Considerable period of time. Kaya nga po, talagang napaka-delikado po ng paggamit ng illegal na droga. So, muli, ito po yung tatlong classification. Pero ang ultimate goal po natin, pag sila po ay nag-undergo ng community-based, pagkatapos po na sila ay ma-rehabilitate at sila po ay na-empower natin through the trainings na sinasabi ko sa TESDA at kung ano-ano pa, education, sila naman po ngayon ay pwede na muling ibalik sa komunidad para maging useful citizens sila muli, bigyan natin sila ng trabaho para makasama natin muli silang mga regular at mga malulusog ng mga tao at magkakaroon muli tayo ng isang mas magandang komunidad. Yun po ang programa natin. Kaya po, patuloy po ang panawagan namin sa lahat ng sektor na sana makisa tayo sa pamahalaan na instead na siraan natin yung ating gobyerno, instead na tuligsain natin ang presidente sa kanyang ginagawa, ay bagkus dapat nga natin pasalamatan siya. Dahil binibigyan na niya ng tuldok itong problemang ito. Alam naman po natin siguro, ayaw naman nating matulad sa Mexico at saka sa Colombia. Only recently, basahin niyo po sa social network, may 2 paring pinatay doon sa Mexico dahil sila ay against drug trafficking. Makikita natin talaga ng talamak ang patayan, ang violensya, ang kaguluhan sa Mexico dahil nga sa drugs. Huwag naman sana mangyari sa atin yon. Nung nakaraan, nakikita naman po natin, marami ng mga tao naging biktima ng droga. Crime-related. Nandyan yung isang bata, apo, nire-rape niya yung kanyang lola. Nandyan yung pinapatay yung ama, pinapatay niya yung kanyang anak, dahil akala niya palaka. Nandyan yung sinasaksak yung isang tao na wala namang kasalanan, 20 beses. Napakarami po wag na po nating hayaan pang dumami itong mga krimen nito kasi kung ang ating mga drug dependents ay sabay-sabay gumawa ng krimen, 3.7 million. Ano kaya mangyayari sa komunidad natin? Talagang napakagulo. Kaya kailangan po tuldukan na natin ito. Hindi lamang po sa ating mga sarili, kung hindi sa mga future generations, mga anak natin, mga apo natin, para magkaroon tayo ng kapayapaan. At siyempre, hindi lang kapayapaan, sapagkat kung may kapayapaan na tayo, that will pave the way to economic progress. Hindi lang yon. At mabuti lang at matapang ang ating presidente na sinasabi niya na pati mga kaibigan niya ay hindi niya in-expect na kasali sa ganitong klaseng kalakalan. Dahil kung nakikita natin yung Mexico, kung hindi malakas ang loob ng ating presidente, ay talagang kayang-kayang mangyari yan. Dahil yung galamay ng mga sindikato ay well entrenched. Actually nga, marami na nakakaalam na within his circle ay meron ng mga connect na rin ng mga sindikato. At alam ko na alam na rin ng presidente yan. Hindi lang natin malaman kung kailan niya sisipakin itong mga lukulukong ito. At kala nila hindi alam ng presidente yung kanilang mga link sa mga sindikato. Pero ang gusto kong malaman ng ating undersecretary ay alam mo, itong problema nitong telenovela sa Kongreso ay hindi lumalabas ang katotohanan na bakit katulad nun sa New Bilbid Prison ay hindi binabanggit yung mga Chinese syndicate na nandyan. Ang lalaking tao nito, saka ito talagang link ng mga main syndicate na nandito sa Pilipinas, hindi sa China. Huwag tayong lumayo, nandito ang pinakamalaking ulo, ang yayaman, na dapat mahubaran ng maskara. Lalong-lalo na ngayon ay malapit nang lumabas na ang talagang pinaggagalingan ng chemical ng shabu ay nasa Sabah. Sa Sabah nagagaling at pinapadaan sa Sulu. Kaya pala yung Sulu ay talagang dyan ang daming Abu Shabu, kinakalat yung terrorism para hindi mapansin at hindi masilip na nandyan ang link papasok ng Pilipinas, papasok hanggang Luzon. Yan ang malaking problema natin. Kaya kung ako kay Presidente, immediately magmartial law sa Sulu. Tanggalin lahat yung mga opisyal dyan.
tanggalin ang mga pulis, tanggalin ang military dyan, baguhin, maglagay ng special force na magtatayo dyan. Maniwala ka, napakaganda ng sulu. At mawawala yung, kasi kala natin, hindi China eh. Kasi walang link sa Luzon. Ayun pala, Maya Sabah. Remember nung si Mahathir, nung panahon na Prime Minister si Mahathir, ay para ma-ferret out kung sino itong mga sindikato within Sabah, nakasabwat ng mga taga-Sambuanga at taga-Sulu. Ang ginawa niya, binigyan niya kunyari ng award. Aba, nung dumating yung mga inchik na taga-Sulu sa Sabah, sa Sambuanga, ay nalaman niya kung sino-sino mga pulis at mga law enforcers na bata na sindikato within Malaysia. So, tayo ganun din dapat. Cut the head, ika nga. Putulin natin ang saan nagagaling. At, ito lang yan. Hanapin si Peter C. Yun talagang Peter C, kasi noong 2007, ay dinala yan sa Iwahig. Kaya dapat kung sino yung ulo, sinong head ng New Bilibid Prison during that time, ay dapat maimbestigahan. Dahil ito, very reliable information to, na 2007, dinala ko niya rin si Peter C. sa Iwahig. Pagbalik niya sa Maynila, binalik sa New Bilibid Prison, iba na yung Peter C. na tumayo. Ayun, yan ang link, isa sa mga link sa Sabah Operation. Kaya kung hindi natin nakikita itong mga problema na to, ay wala talaga mangyari at mahirapan ang ating gobyerno sa mga kalokohan, sa mga scalawags in uniform, scalawags in the government, na ngayon ay nahihirapan ang ating DILG na linisin, nahihirapan ang ating mga matitinong PNP at AFP. At actually, kung kakausapin mo ng sekreto itong mga opisyal ng militaryong matitino, ay sasabihin nila sa iyo sino mga pangalan ng mga... kasi simple lang eh. Nagka-comment na tuloy ako, no? Imbis na ako yung magtanong. Kasi gusto kong lumabas ang katotohanan dito. Kaya sinasabi ko sa ating mga kaibigan, para ma-realize sila kung gano'ng kalaki. Dahil baka mamaya, without them knowing na yung mga sindikato nakakapag-moonlight na sa kanila. Na kunyari, tulong-tulong. You see? At kapareho nga nung rehabilitation na ang gusto pang gawin doon sa loob ng mga kampo, Diyos ko po. Ito pa yung maliwanag na national security risk. Sa kampo mo gagawin yung mga rehabilitation, sana kung talagang yung mga yan bantay, baka bantay sa lakay. Marami po ang katanungan kung bakit daw dito po sa programa ng gobyerno ay maraming mga mahihirap ang namamatay at hindi mga big time. Papaliwanag po natin. Karamihan po ng mga users, ito po ang napakasaklap na katotohanan. Karamihan po ng mga users natin ay mga mahihirap na tao. Yan ang katotohanan. Bakit? Dahil sa dala ng kahirapan, naghahanap sila ng tinatawag na palliative solution. Di po ba? Dahil sa sobrang hirap ng buhay, parang pag-inom ng alak para makalimutan yung problema. Ganon din po ginagawa nila. Nagtitake sila ng drugs. Ngayon, ang pangalawang sistema ay paano nila ngayon susustentuhan yung kanilang paggamit ng illegal na droga. Di po ba? Wala naman silang hanap buhay. Wala naman silang business. Wala naman silang profesyon. So anong gagawin po nila? Ang pinakamadaling paraan ay pagtutulak. So karamihan po ng users natin, pushers. At karamihan po ng users natin mahihirap. Kaya karamihan po ng mga pushers natin, mga mahihirap. Ngayon, kapag sila po ay naging pushers, makakahawak sila for the first time ng pera. 10,000, 20, 30, 40, 50, 100. Sabihin na natin. Hindi naman gaano kalaki ang pera yan. Pero para sa kanilang kayamanan na yan. Di po ba? Kaya ngayon, kapag nag-operate po ang mga pulis natin, sino ang makakasalubong nila sa mga daan, sa mga alis, sa mga lugar na kung saan nagkakaroon ng bentahan? Siyempre, yung mga pusher. At karamihan ng mga pusher, katulad ng sinabi natin, mga mahihirap. Sa palagay nyo ba, itong mga users natin and pushers na ito, kapag sila ay hinuli ng pulis, sila ay susurrender, i-give up ba nila yung 100,000 na kanang nasa bulsa? Hindi. Ipagtatanggol nila ng buong buhay nila. So paano ngayon ang mangyayari dyan? Kalaban nila pulis. Ang pulis na training yan para bumaril. Di po ba? Ano naman ang laban nila sa pulis? Kaya, in the process, namamatay sila. So yan po ang kapaliwanagan kung bakit
maraming mga mahihirap ang namamatay sa programa po ng gobyerno. Ngayon, yung mga mayayaman, ano po nangyayari sa mga mayayaman? Kapag sila'y hinuli ng mga pulis, palagay nyo, lalaban sila? Hindi. Bakit? Kaya nilang kumuha ng mga abogadong magagaling para ipagtanggol sila. Eh, sasabihin nila, o sige, surrender kami. And then we will get the services of the best lawyers in town. Di lang, ito pa, ito pinakamagaling na abogado. Dahil may pera sila. At alam naman po natin na meron din silang connect sa iba't ibang mga sangay ng pamahalaan. May mga judges, malapit na ang i-release ni Presidente yung mga pangalawang listahan na napakaraming mga judges, mga fiscals, mga police, mga congressman, mga senator. So, hindi sila magsusurrender. Kaya, karamihan ng mga namamatay, mahihirap at hindi po mayayaman. Yan po ang katotohanan. At sana, yan po ang may paliwanag natin sa ating mga human rights advocates. Kasi ginagamit po nilang issue yan laban sa Presidente. Pangalawa, ang ginagawa nila ngayon dahil hindi sila makakuha ng suporta sa mga mamamayang Pilipino, dahil ang mamamayang Pilipino, approve sila eh. Ina-approve nila ang ginagawa ng Presidente. Kanila ngayong inilalabas yung issue sa international. Gusto nilang makialam ngayon yung mga international para pigilan yung programa ng ating Presidente at tanggalin siya sa posisyon. O, sinasabi nila, the President is committing the crime of genocide. Pwede ba yun? 3,000 nga ang namamatay, pero ganito po yun. Ang krimen na genocide ay the crime of genocide can only be committed in times of war. But is there a war right now? No, because the applicable law is what we call as the international humanitarian law during the times of war. And when you kill people in that manner, without any justice, without the observance of due process, considering there is a war, then you call that genocide. Oh, but it's time of peace. Hindi namang gera na conventional warfare na tinatawag natin. So, ang meron tayo ngayon is, since ang gobyerno po natin ang signatory sa tinatawag po natin na mga Human Rights Convention, ang nakakakomit lang po ng human rights violation, ang gobyerno. Di po ba? Hindi ang mga ordinary citizen. So, ang tanong ngayon doon, meron ba talagang human rights violations? Itong tinatawag natin na extrajudicial killing. Wala naman po eh. Kasi dinefine po ang extrajudicial killing. Administrative Order number 35. Di po ba gumawa nito mismo si President Pinoy? At signatory din po si Senator Laila de Lima. Di po ba? At dinefine po nila na ang extrajudicial killing ay kapag ikaw ay isang member of the press and in the pursuit of press freedom ikaw ay pinatay, that's extrajudicial killing. Kapag ikaw ay isang environmentalist at ikaw ay pinatay because in the pursuit of your environmental concerns or advocacy, that is extrajudicial killing. Kung ikaw ay pare, and in the pursuit, or ikaw ay isang imam, and in the pursuit of your religion, yung freedom of religion, pinatay ka, that's extrajudicial killing. Or in other words, if you are a cause-oriented person, and you were killed in the process because of your advocacy, then that is extrajudicial killing. Pero ang tanong, kung ikaw naman ay kriminal, in the violation of Republic Act 9165, di po ba? Section 5, Section 11, user, pusher, mere possession of drug paraphernalias, you are violating a law. Then you are a criminal, di po ba? No. If you violate the law, and the police operates and apprehends you, but in the process you die, is there extrajudicial killing? No. Wala, di po ba? Kaya nga misnomer po yung sinasabi lang extrajudicial killing. Okay. Iyan po sana ang ilagay natin sa isipan natin. Isa pa po. Pasok sa usip. Isa na lang po, isa na lang. Yes, Eric. Yung ginagawa po ng mga human rights advocates natin. Di po ba? Nakikialam sila doon sa operation ng ating gobyerno. Pero ang tanong, meron ba silang ginawa para supuin itong ating drug problem? Kaya nga may mga... Wala nagawa sa human wrong, Yusek. Yun nga po, ang panukala po kasi, sige, since you are very concerned about the lives of these people, pwede po ba na kapag nag-operate ang pulis, kayo po ang manguna para kayo makipag-convincehin nyo yung mga, itong i-operate natin ng mga drug pushers, drug syndicates, na sumurrender. Curious lang ako kasi ang gusto natin, bansang maayos at matino. Ngayon, parang lumalabas po, ang kalaban ng gobyerno natin sa ngayon ay yung mismong nasa CHR. Kasi mas tumitingkad yung punto nila
na ang naaapi yung mga gumagawa ng hindi tama. Sa ganito po bang pagkakataon at as a ordinary person, gusto ko lang pong malaman mula sa inyo dahil abogado din ho kayo, meron ho ba tayong pagkakataon na ayusin natin ang hanay ng CHR? Kasi kung hindi sila nakakatulong sa bansa at ito pang ating gobyerno ang mismong sinisira, kasi international news ho ito eh. Marami hong nagsasabi sa akin mga foreign reporter na bakit gano'n sa bansa ninyo? Iisang bansa lang kayo, magkaiba lang ang departamento, hindi pa magkasundo. Sa ganitong pagkakataon, ano bang pwede ninyong ipayo para maayos naman? Alam niyo po, tama po kayo eh. Ang lumalabas po nito, parang government versus government ang nangyayari. Pero alalahanin po natin na yung mga nakaupo ngayon sa CHR ay mga appointees po ng nakarang administrasyon. At pangalawa, alam po natin yung sinabi ng presidente natin na may mga plano para patalsikin ang presidente. Di po ba? So lumalabas po dito ay parang nagkakaroon ng parang conspiracy. Yan. Pero hindi pa naman po natin yan napapatunayan, ano nang talaga. Pero sa mga nangyayari ngayon sa panahon na ito, ay makikita natin na meron talagang grand design. Grand design para po talagang isagawa nila yung kanilang maitim na balak. So, ang nakikita ko po dyan, katulad po na nangyari sa Senate Committee on Justice, di po ba? Na kung saan ay parang personal na ginamit nung dating namumuno ng komite ang kanyang komite para to further her own political and vested interests for her own protection. Pero nung napalitan naman po siya at pinaupo po si Senator Dick Cordon, nakita naman po natin na gumanda ang outcome, di po ba? Parang nagkaroon ng order talaga, di po ba? Ibig sabihin maganda naman yung institusyon. Yung CHR bilang institusyon, maganda naman po talaga yan. Pero pag hinaluan mo na yun ng politika, nasisira na. Kasi nga po, ginagamit nila yun sa kanilang pangsariling interest. Ngayon, kung hindi ko naman to sinasuggest, pero kung baka pag napalitan po yung mga tao doon, ay baka yung CSR natin ay magiging responsibo. Kasi hindi na lang nila tututukan yung mga ina-allege nila ng ibang sektor na may violation ng extrajudicial killing, kung hindi pati na rin yung mga abuses na kung saan ang ating mga ordinaryong mamamayan ay pinapatay ng mga sindikato ng droga, yung mga iba pang mga kaso na kung saan pwedeng maging epektibo ang CHR. Kaya sa tingin ko po, basta sana mapalitan sila. Although meron naman pong order ng presidente kasi, ang order ng presidente sa kanyang isang executive order, ang lahat po ng mga appointees ng past administration ay dapat magbigay ng courtesy resignation, di po ba? Pero parang nakikita ko yung iba medyo nakapako yung puwet nila sa kanilang mga upuan. Sir, ba't tayo nga umalis ni Gascon? Siya yung campaign manager dati ni Marroas at naman anak ni Pinoy. Paano kayo makakagawa ng paraan para mapatalsik? Kasi talagang kitang-kita naman sa Pangulo, ang sakitan ng ulo niya sa CHR. Meron po tayo ngayong Memorandum Circular number 4 na kung saan ay inuutusan o inaatasan ng lahat po ng mga presidential appointees na mag-tender po ng kanilang courtesy resignation. Kasama po doon yung may mga term. Ibig sabihin, di po ba, may mga fixed term. May mga fixed term. Pag ayaw nila umalis, posible yun, mag-stay pa rin sila o talagang kailangan silang mapalitan? Pag sinabi po ng presidente na get out, dali na lang nila yung kanilang kaso sa korte. Sir, katulad sa PIDEA, ang daming mga assistant secretary na pinapoint ng Presidente Aquino. Hanggang ngayon, hindi pa rin umaalis kasi sabi nila ay temporary sila at the same time ay kung wala silang kapalit, hindi muna sila alis. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin, walang ginagawa na. Wala na siya sumisweldo, pinapasweldo ng gobyerno, walang ginagawa. Sa PIDEA, marami po niya. Yusek, pwede mo bang paabot ninyo doon sa nagdidesisyon ng mga bagong posisyon? Na bilisan lang po yung aksyon kasi po, kung tayo po ay maghihintay, lahat, pati yung mga taong bayan, kawawa ho, at nagkakamali ho tayo ng dapat na manungkulan sa ating bansa. Kulang na kulang ho tayo sa tao. Salamat po yung inyong panukala. Sana po ay magawan po nga natin ng paraan yan. Tama po kayo. Kailangan umaksyon talaga. Salamat po. Hindi lang yun. Alam mo, Yusek, no? Ang problema ito, no? Hindi lang delayed ang
pagpapalit ng tao, kundi pati sahod. Sahod. Dahil hindi nakapirma eh, kaya dapat talaga si Secretary Bongo mag full time na sa PMS, huwag nasama kay kay Presidente. Dahil hindi, ang dami ng comment eh. Marami ng comment, ultimo yung mga taong gobyerno na napwesto, walang papel. Yan ang nakakasyak. Look what happened. Ngayon, nainganyo na gumawa ng pera. Kita nyo yung mga binabanatan ni Montulfo. Tama yung mga input niya. Dahil yung mismo mga sindikato na pinainan itong mga bagong mga functionaries without them knowing na ito'y set up para mahawakan sila. Yun po ang maganda sa Pangulo natin, nakikinig po siya eh. Totoo yan. Lalo po sa mga hinaing ng mga mabababa at saka mahihirap nating mga kababayan. At yung mga panukalang yan, palagi ko'y makakarating po sa Presidente yan. Sir, dagdag ko pa, bukod sa PIDEA, doon din sa Dangerous Drug Board, nandun din, marami rin na presidential appointee, hanggang ngayon nagsusmiksik pa rin. So, nabago na yung DDB Secretary, si General Rojas, nung agad na nagpalabas ng kautosan ng ating presidente, agad nag-resign. Pero yung mga ibang pulis na Pinoy, nasa Dangerous Drug Board, hanggang ngayon nandun pa rin kasi ang DDB at ang PIDEA, it's under ng Malacanang Office of the President. Ang titigas Tama yun. ng mga mukha eh. Hindi lang yan. Pero nung isang matinudo sa DDB, yung Colonel Pabustan, ay isipin mo, hindi niya malaman uncertain yung kanyang position, kung talagang siya ay ma-retain o hindi. Marami yung mga magagaling na tao na kapareho ni Colonel Pabustan na pwedeng magamit, pero hindi makagalaw ng gusto dahil hindi malaman kung ano yung gagawin niya tama. Aminin ko po, wala po sa kapangyarihan ko yan. Pero susubukan po namin iparating yung inyong panukala dahil maganda naman po yung panukala niyo. Sinabi po ni Presidente na additional 6 months para ma-solve natin yung ating drug problem. Binanggit niya na sa kapulisan, talagang doble na ang pagkilos, Pero maganda, nabanggit ni Ka Joel na meron tayong Task Force Aguila. Kasi nabanggit din ng Presidente na ang problema natin na sa local government. Lalo na dito sa Quezon City. Yung inyo pong sphere of function, nasa operation po kayo. Ano po ba ang asahan namin sa inyo para maging mabilis ang pagkilos na mapalitan natin itong sa Quezon City? Unang-una po, ang ating Presidente, kaya po siya humingi ng 6 months another extension. Kasi makikita naman po natin na talagang grabe pala ang lalim nitong sindikatong ito. Na talagang hindi lang pala dito sa mga middle level, kung hindi pinakamataas talaga. Top level. At talaga pong it will take some time. Now, if he has his way of really solving this problem within 6 months, then you expect more victims, probably more violence, etc., etc. Because it would really take a lot of violence to solve this problem. Correct. But he is a lawyer himself, and he said that he will not set aside the rule of law and due process. And because of that, it will take some time. For example, in our case, I, being the chairman of Task Force Aguila, who was tasked and who was given the function to really investigate all the names, politicians in the list of the president who are involved in the so-called drug syndicates, we have to observe the rule of law, the due process. We cannot just there and then make a decision on our own and say that these people are really involved in the drug syndicate. No. It will take some time. We have to peruse all the documents that are necessary, that are pertinent in order to establish their guilt, or at least probable cause for that matter, although that is not our function. Ours is merely recommendatory. Ganda. So, what we're doing is we really have to evaluate everything, even their connections with other people, and what are the comments of some people, do they have the regulatory records with the different departments of the government, etc., etc. So, that's what we're doing. Now, well, the law does not really say that 6-month period should be the deadline. That is a self-imposed deadline for the president, because he really wanted to put to a stop the so-called drug menace that's really making our people suffer. And so, it doesn't really matter when he asks for another 6 months deadline, which is also self-imposed and not imposed by the law. I don't think that's unfair. I think what he's doing is he is really showing that he would like
to solve the problem on drugs. And Correct. we should laud him for that. We should appreciate him for that because he really means business. Eto, Yusek, eto, pakinggan mo to ha. Nandiyan, SDOJ Laila de Lima and the head of the PNP Scalawags Uniform Narco-Politicians, etc., they took orders directly from Executive Secretary Paquito Ochoa, the head of the Presidential Anti-Crime Office. At at the same time, kung gusto nyo malaman ang katotohanan dito kay Ochoa, ay ipa-lifestyle check nyo yung mga yaman niya na doon sa mga kapatid, sa bayaw, at makikita mo yan sa kanyang SALN, Statement of Assets and Liabilities Network. Tama yung sasabi ni Benny Gonzales dito last week, na through that ay huli sa pool. So, this is the only way to shortcut everything at to get the root cause. Tama-tama si Andy sa sinabi niya, ay cut the head. Why prolong the agony? Hulihin mo yung pinakaulo dahil lahat yan, merong ulo yan eh. At yung extrajudicial killing, ay hindi lahat yan kasalanan ng ating presidente. Dahil, remember, ang patayan, nagsimula nung hindi pa nakaupo si presidente eh. Para malaman nilang mananalo si Presidente Duterte, ay pinapatay na ng mga Scalawags in uniform, yung mga asset nila, including yung mga kasabat nila sa pulis. Na siyang link ng mga sindikato, ng mga pushers, petty user pusher in the process. So dapat, at this point in time, meron isang ahensya ng gobyerno na mag-handle nito para ma-pinpoint kung sino itong mga Scalawags uniform na bakit sino mga connect nito mga pulis na ito na pinatay, connect ng mga user pusher na pinatay. Yan ang pinakamadaling paraan para hindi lumabas na kasalanan lahat ng ating presidente na ngayon dinudugtong sa human rights violation ng United Nations na ginagamit na kapital naman ni Laila de Lima. So very clear na sa ating discussion today ay malaking bagay ito to ferret out the truth at thanks to our brother Muslims here na kasama natin at kay Yusek Casticiones at sa ating barkada na next na opisyal ng ating gobyerno na dapat naman mabigyan na ng pwesto to. At yung we have to thank our guest here sa ating Ito ang saganang tindig by Etamar Robles. Bilang galing sa intelligence community, may bigat at tukoy ang mga pangungusap ni Dr. Eric San Juan. Ayon sa ating mga narinig sa balitaan sa Rembrandt, ang mga pangyayaring ito ang dapat na nating pagtagni-tagniin. Una, President Duterte, umiikot sa mga kampo militar sa buong Pilipinas. Pangalawa, sa mga kampo gagawin ang rehabilitation center. Pangatlo, ang pinakamalaking ulo ng sindikato sa droga ay mayayamang Chinese na nasa Pilipinas na. Pang-apat, 13 big businessmen na tinatawag na Taipan, pinulong sa Malacanang 3 weeks ago. Panglima, mula 6 na buwan sa pagsugpo sa iligal na droga, President Duterte humingi ng karagdagan na 6 na buwan pa. Pang-anim, at pagkatapos ng 1 taong panunungkulan niya, siya ay magpapahinga na dahil daw may edad na siya. Saang lugar kaya siya pupunta? Kaya ipauubaya niya sa Vice Presidente ang panunungkulan sa bansang Pilipinas. Kapag dumating na ang panahon na magbitiw sa pwesto si Pangulong Digong, iyon na rin ang hudyat na isasagawa na ng mga singkit at putlang balat, Chinese at Koreano, ang pag-angkin sa bansa natin ng walang labanan. Yan ay ayon sa aming reliable source. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag, at ito ang aking balita para sa kaalaman ng buong Pilipinas hanggang sa buong mundo. NEWS Balita. Na trumpong tumatarang kalawgaw, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan. Kung kumilos di maingat, dalos-dalos kay dulas. Kung siya